Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa ikatlong araw po tayo ng ating pagsisimbang gabi. At sa loob ng 2 araw o nakalipas na 2 araw ay ipinakilala po sa atin ang karakter na ginampanan ni San Juan Bautista. Si San Juan Bautista na sinasabing nagpatotoo tungkol kay Jesus na siya ang magiging sugo. At na ikalawang araw ay sinabi din na si San Juan Bautista ang tagapagdala ng ilaw. Hindi siya ang ilaw, pero siya po ang naging tagapaghanda. So may mga karakter, mga tauhan na bahagi ng kwento ng kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa tao. Ngayon, pinapakilala si Jose. Sabi sa ipinahayag na ebanghelyo, si Jose ay isang matuwid na tao. Si Jose mula sa lahi ni David dahil ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, ay ipapanganak mula sa lahi na pinagmulan ni Haring David. Kaya kung nalaktawan lang natin yung bahagi ng genealogy, pero yung dulong bahagi ng genealogy, si Jose na asawa ni Maria. Yun yung katapusan ng kwento. So, ngayon, tingnan po natin, mag-focus tayo para sa mga kalalakihan, sa mga tatay. Karamihan sa mga tatay ngayon, tulog. Karamihan sa mga tatay ngayon, kung hindi man tulog, may hangover pa. Pero sana po maintindihan natin, wala man dito yung inyong mga asawa, ang inyong mga tatay, pero kahit papano, makatulong sana itong ating pagninilay sa katauhan ni Jose. Kahit na matuwid na tao si Jose, pag sinabing matuwid na tao, yung matino,
gumaganap at sumusunod sa utos ng Diyos. Relihiyoso, kumbaga. Isang mabuting tao din si Jose. Bilang isang mabuting tao, mabuting lalaki, iginalang niya ang pagkababae ni Maria. Nakatakda pa silang ikasal, pero hindi pa niya ginagalaw si Maria. Pag sinabing ginagalaw, hindi pa sila nagtatalik ni Maria dahil nga hindi pa sila kasal. Yung kabuuan, no? Kasi may mga ritual po yung mga Hudyo na unang bahagi, engaged na sila, kaya po pwedeng sabihin na mag-asawa na. Pero hindi pa 100% mag-asawa. Mayroon pang isang ritual na gagawin. Yung susunduin ng lalaki yung babae mula sa bahay ng kanyang mga magulang at dadalhin doon sa inihanda niyang magiging tahanan nila. Ganun yung proseso. Nakukuha ba? Hindi kayo nakaka-relate? Kasi nakuha lang sa kalye, okay na. Mag-asawa na tayo. Nagkakindatan lang, okay na. Nagka-heart-heart lang sa Facebook, okay na. Mag-asawa na. O, hindi pa mag-asawa 100%. Kaya, kahit na matino itong si Jose, medyo nagdalawang isip siya. Paano to? Ginalang nga niya, no? Di ba, sa mga kalalakihan, no? Inintay mo nga yung araw ng kasal, hindi mo nga ginalaw, tapos ngayon malalaman mo, buntis. Paano nangyari yun? So, niloko ba ni Maria si Jose? Kahit pa paano, yung pride ni Jose bilang lalaki, nandoon. Kaya sabi dito, nagbalak niya ng hiwalayan si Maria ng lihim. So, dahil matuwid, andoon pa rin yung inaalala niya yung kalagayan o magiging kahahantungan ni Maria kapag nalaman ng taong bayan na siya ay buntis na, bago pa sila nagsama sa isang tahanan. Hindi pa rin nakaka-relate, no? Kasi kahit walang asawa, nabubuntis. Okay. Babalikan natin yung kababaihan sa susunod na araw, no? Dito muna tayo sa mga kalalakihan. Kung sakasakali po, no? Baka ito yung mensahe na kailangan mong marinig para nang sa ganon, may paghandaan. Kasi nga, nasa panahon tayo ng paghahanda sa mga kalalakihan din, sa mga tatay ng tahanan, nasa inyo din yung susi kung magiging maligaya, masaya ang inyong kapaskuhan ng inyong pamilya. Sabihin nyo nga po sa mga tatay o kalalakihan na katabi ninyo, huwag kang matakot. At natatakot kayong kausapin. Ano lang yan, mukha lang yang matapang, no? Pero maraming, baka maraming takot din yan sa kanilang dibdib. Dinadaan lang. Yung minsan yung tapang, yung pagiging brusko, tinatakpan lang yan yung takot na nasa sa kanilang damdamin. Kailangan din natin kahit papano, unawain din yung kanilang pinanggagalingan. Pero ito sana yung mensahe, no? Kasi pwede namang wala na si Jose sa picture. Kasi nga, nabuntis nga si Maria sa tulong ng Espiritu Santo. Pero ang kalooban ng Diyos, magkaroon ng tatay. Magkaroon ng ama. Kapag isinilang si Jesus, may ama nandiyan. Ayaw ng Diyos na maging solo parent si Maria. Na si Jose ang gagampanan niya, protektahan niya itong si Maria at ang magiging anak nila. Inako na rin, aakuin din ni Jose ang responsibilidad ng pagiging ama kasi yon ang plano ng Diyos. Maganda rin pag-isipan, no? Plano ba ng Diyos ang sitwasyon ninyo ngayon? O plano nyo lang? Pala desisyon din kasi tayo, no?
Gusto na, hindi na, maghiwalay tayo, ako lang. No? Kung ganon, ang plano kasi ng Diyos, may nanay, may tatay, andyan yung mga anak. Andyan yung anak. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang matigas ang ulo. Ano yung sabi ng Sabi sa Salmang Tugunan, no, kapag sumusunod talaga tayo sa plano ng Diyos, mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kung marunong tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay, balik tayo. Mga tatay, mga kalalakihan, kung yung mensahe na narinig ni Jose, no, sa ating ebanghelyo, sinasabi rin sa inyo, sinasabi sa atin, huwag kayong matakot. Unang-una, huwag kang matakot pakasalan niyang babaeng kinakasama mo. Kung talagang kayo. Uwian na? Dito pa lang. Pero huwag kang matakot. Ano bang kinakatakot mo? Bakit ayaw mo magpakasal? Feeling mo makakahanap ka pa ng mas maganda? Feeling mo mas hindi ka niya deserve? Kung hindi talaga, edi iwanan mo na. Pero sinasabi, huwag kang matakot. So ano ba yung pinanggagalingan ng takot mo? Minsan yung takot, yan yung nagdadala sa atin sa papalayo lalo sa pag-ako ng isang responsibilidad. Kailangan natin ma-inspire. Kailangan ninyong ma-inspire kay Jose. Huwag niyong deadmahin itong karanasan ni Jose. Kasi yung pinagdaraanan nyo, pinagdaanan din naman ni Jose, na iintindihan ni Jose yung inyong nararamdaman. Kailangan nyo lang ng lakas ng loob. Mga kababaihan, mga asawa, mga anak, kailangan nyo ring suportahan ang inyong mga tatay. I-push nyo rin. Kasi ngayon, marami dyan talagang natuturete din. Kaya yung karamihan, dinadaan sa alak kasi hindi na nila alam kung ano ang gagawin nila, saan sila kukuha ng pera, saan sila kukuha ng panghanda, saan sila kukuha para ang mga anak nila ay maibili man lang ng bagong damit o t-shirt o sapatos. Lalo na kapag humihila na yung mga anak nila, lumalapit sa kanila, wala silang maibigay katulad ng mga nakikita ng iba na mayroon. Kaya idadaan na lang nila, tiruin mo, sila yan nagkakaintindihan. Sila yung uupo dyan at mag-iinuman na lang. Iba din, no? Iba rin yung kanilang nararamdaman. Minsan talaga ayaw rin nilang ipakita. Kaya nangyayari doon. Yun yung nagiging takbuhan nila. Si Jose, no? Imbis na pumunta sa barkada, magwala, no? Kumanta ng kanta ni Juan Carlos, di ba? Huwag nyo na ituloy. Baka masensor tayo. No? Pero hindi. Nanahimik at doon sa kanyang pananahimik, doon mas naging malinaw kung ano itong aakuin niya. Medyo palakasin nyo rin yung loob ng inyong mga asawa. Palakasin nyo rin yung mga anak. Palakasin nyo rin. Huwag naman yung masanay kayo na hindi kayo lumalapit sa kanila kasi wala silang pera. Kadalasan nilalapitan nyo lang yung mga tatay ninyo kapag hihingi kayo ngayon hindi na piso eh. Yung mga bata pag lumalapit na, pengin 20. Pag wala, masama na yung tatay. Pag wala, irresponsable na yung tatay. Intindihin nyo rin yung kanilang pinagdaraanan. Matapang yan kasi nagtatapang-tapangan. Kasi may pride pa rin yan. Tatay pa rin yan. Ano man ang maging pagkukulang ng tatay ninyo, ng asawa ninyo,
ibigay niyo pa rin yung respeto bilang ama. Kasi siya ang ibinigay ng Diyos sa inyo. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa plano ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, siya ang ginawang tatay mo, siya ang ginawang asawan mo. May mga nasa abroad, no? Mga tatay na lumayo para lang makapagbigay ng magandang kinabukasan, ninais na lumayo para makapagpadala. Kaya isipin nyo rin, no? Kung ano yung mga hinihingi ninyo sa kanila, baka yun din yung nagtutulak sa kanila na mapalayo din sa inyo. Pag tinawagan nyo yung mga nasa abroad, batiin nyo naman. No? At wag naman nung ipupush nyo na naman na, papasko na, wala pa kaming regalo, wala pa kaming damit. Mahirap ang buhay sa abroad. Mahirap din yung mag-isa doon. Kaya marami natutukso. Kasi kapag yung mga pamilya na naririto, imbis na maging magaan yung sitwasyon, lalong nagiging mabigat. Kasi itatawag, no, yung sitwasyon dito, yung pinagpapaguran, winawaldas dito, nagtatrabaho doon, yung mga anak, dinadaan sa bisyo, yung mga ipinapadala. Sabihin niyo nga ulit sa mga kalalakihan na naririto, huwag kayong matakot. Mga lay minister, pakita ng mabuting halimbawa. Maraming mga tatay dito sa paligid natin ang nalilito din. Hanggang ngayon nalilito. Hindi alam paano simulan. Kasi nga natatakot. Hindi pa talaga nakakapagsimula na akuin ang responsibilidad ng pagiging ama, ang maging asawa. Nandoon pa sa punto na natatakot sila, baka hindi ako maging mabuting ama, baka hindi ako maging mabuting asawa. Wala pa. Kailangan lang talaga na mayroong nagpapalakas ng loob sa kanila. Kaya nila yan. Kakayanin nyo yan, mga tatay. Mahalaga po ang presensya ninyo sa loob ng pamilya. Kanya-kanyang role, ito ang role ninyo. Magiging masaya ang Kapaskuhan, ang pagdiriwang ng pagsilang ni Jesus, kung susundin po ninyo itong sinasabi ang mensahe mismo kay Jose. Huwag kayong matakot. Lakasan nyo lang ang loob. Plano ng Diyos, kalooban ng Diyos, siya din ang bahala sa inyo. Pwede ba nating bigyan ng solidad clap lahat ng mga tatay na naririto? Gulatin nyo rin sila. Yung mga wala dito, gulatin nyo rin, ha? Batiin nyo din nang hindi kayo nagdidemand ng kung anumang mga regalo, bagong damit, sapatos, o kung anumang material na bagay. Batiin nyo naman sila. Yakapin nyo rin. No? Baka yun lang ang kailangan. Yun lang naman talaga ang kailangan nila. Yung yakap at yung konting lambing para sa kanila. Amen?